Gagawa tayo ng trending na Thai chocolate buns. Soft and fluffy na tinapay na may chocolate filling. Dito, isang slice or isang bread ng ating Thai chocolate buns. So, tignan nyo naman yung palaman. Okay, para sa mga buns natin, meron tayong all-purpose flour, white sugar, instant dry yeast, and asin. So, i-mix muna natin to. Ayan. Next ay maglagay tayo ng evaporada. Again, ang gamit ko po ay Delis na evaporada. Ayan. Tapos ay maglagay tayo ng itlog. Then, i-knead natin ito until medyo stretchy na siya. And, ayan. So, check natin. Ayan, medyo stretchy na siya. So, ngayon ay maglagay tayo ng margarine. Ang gamit ko po ay buttercup. Pero yes, pwedeng gumamit talaga ng butter. Tapos, i-continue natin yung pag-knead nito for 10 minutes or until maging smooth at elastic na yung ating dough. And, ayan. Eto na po siya. So, sa same bowl ay mag-lightly grease tayo. Tapos, lightly grease na din natin yung ating dough para hindi siya mag-dry. Ayan. Tapos ay takpan natin ito at i-rest natin for mga 45 to 50 minutes. And, ayan siya. So, ngayon ay i-deflate natin to para ma-release yung gas. Ayan, tapos i-divide natin ito into 12 equal parts. And ayan, na-divide na natin yung ating dough. Ito naman yung ating magiging lalagayan, packaging. And ito na din yung gagamitin natin sa pag-bake. Okay, mag-lightly grease lang tayo. Tapos ay, bilugin na natin ito. So, ayusin na natin yung ating dough. Ayan. Tapos, bilugin natin ng ganyan. Ayan. O, tapos, ilagay natin dito. O, isa pa. Ayusin lang natin yung ating dough. Again, ito po ay plain na bread, di ba? Ito ay dinner roll. So, etong bread natin, pwede itong lagyan ng mga palaman. Savory or sweet. Pwedeng-pwede ito. Masarap yung bread natin. And eto na po siya. So, ngayon ay takpan natin ito at mag-final rest tayo ng mga 30 to 45 minutes. And, ayan, eto na po siya. Ang ganda niya na, no? Okay, eto ay pwede nang i-bake. So, wala akong oven. So, i-bake ko siya sa turbo broiler. But yes, pwede po itong i-bake sa oven or sa improvised oven. Pwede nga sa kawali yung ginagawa natin before. O, pwede ka din mag-egg wash. Pero, ako hindi na ako mag-egg wash dahil matatakman naman din natin siya mamaya ng ating milk powder mixture. So, ayan, i-bake na natin to. Ayan. Set natin yan. Tapos ay ganito lang kalakas yung ating heat. Tapos timer natin, pwede tayong i-adjust mamaya. Titignan ko lang kung brown na siya mamaya. At eto na ang ating mga buns. So, palamigin na muna natin ito. Okay, para sa ating chocolate na palaman ay maglalagay tayo ng evaporada. Ayan. So, nakapatay na muna yung apoy natin, ha. Cornstarch, cocoa powder unsweetened, asukal, konting asin, konting coffee, konting vanilla flavor. Ayan. Tapos, ay i-mix na muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. Okay. Pag natunaw yung cornstarch natin, ay buksan na natin yung apoy. Tapos ay lutuin natin ito until maging thick yung kanyang texture or consistency. And dapat mo siyang halu-haluin para hindi po siya mamuo. So, lutuin na natin ito sa medium-low heat. And eto na po siya. So, ngayon ay maglagay tayo ng margarine or pwedeng butter. Ayan. I-mixan natin yan until matunaw ito. Tapos ay eto ay palamigin bago natin ilagay sa ating tinapay.
Okay, gawa naman tayo ng milk sugar. So, meron tayong powdered sugar dito. And then, cocoa powder. Ito ay unsweetened. Ito naman ay milk powder. So, ito po ay Bear Brand. Mas gusto ko talaga ang Bear Brand dahil meron siyang tamis. Mix lang natin yan. Pagka-mix natin ay tabi na muna natin ito. Next ay butasan na natin yung ating mga tinapay. So, gumamit lang ako dito ng gunting. Dahil ito din nakikita kong ginagawa nila. Pero syempre, kahit anong method or paraan ang pagbutas nyo ng tinapay, okay lang. Tapos para sure na may butas, i-wiggle natin yung ilalim. Okay, next ay maglagay na tayo ng ating chocolate na palaman. So, inilipat ko siya dito sa ating pastry bag para madali lang. Okay, maglagay na tayo. Tapos yung sobra ay spread natin sa ibabaw. And then next ay i-coat na natin siya ng ating milk chocolate powder. Okay, eto naman optional. Maglagay tayo ng chocolate flakes. Tapos ay takpan na muna natin ito at ilagay natin sa chiller. Actually, yes, pwede mo siyang kainin. Pero again, masarap siya kapag medyo malamig. So, ilagay na muna natin ito sa chiller. So, ayan, tikman na natin. So, meron tayo dito isang slice or isang bread ng ating Thai chocolate bun. So, tignan nyo naman yung palaman. O, diba? So, tikman na natin. Ang bango. Ang lambot ng ating tinapay. Perfect siya sa ating palaman. Sarap. So, ang nagawa natin sa Thai na buns ay, ilan na ba? Meron tayong butter, milk, and chocolate. O, next time gawa tayo ng strawberry. Alam nyo, yung palaman natin ay bagay sa kahit anong klaseng tinapay na wala mga palaman. And pwede itong pang palaman din ng cupcakes and cake. Masarap yung ating palaman, bagay na bagay sa ating tinapay. So yes, sana magawa kayo nito. Promise, masasarapan kayo, lalo na kapag mahilig kayo sa tsokolate. Ay, naku, tingnan nyo yan. Oh. Diba? Ang sarap talaga. Medyo messy lang siya kainin kapag kinakamay. So, nakikita ko talaga dito kapag kinakain nila, gumagamit sila ng kutsara. And yes, okay siya na chilled. Pero dahil ito ay super sikat na sa Thailand, so nakikita ko siya sa mga flea market or mga bazaar or kahit sa daan, nagbebenta sila nito. Iba't ibang flavor. So, okay lang din na hindi chilled. Ang ginagawa nila, prepared na yung mga buns, bubutasan nila, tapos tatanungin kayo nila kung anong flavors, tsaka na sila maglalagay ng mga palaman. So, pwedeng ganun din yung gawin nyo kung gusto nyo magbenta nito. And yes, sa sizes naman, pwedeng mas maliit nito. Kasi itong ginamit natin na pan ay malaki. So, pwedeng ibenta mo siya ng 4-4. Next time naman ay gawa tayo ng ibang flavor. Kasi yung pastilles ay nagawa na natin. Yun yung version na ginawa ko sa Thai milk buns. Pastilles ang ginamit natin na palaman. Next time, gusto ko gumawa ng strawberry or yama. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page. Thank you!